Chop-chop na bangkay ng isang lalaki na natagpuan sa Calac sa Silang Cavite, kinilala ng kanyang mga kaanak. 2 linggo na raw hinahanap ang 23 taong gulang na biktima na mula sa Quezon City. Minsan na rin daw siyang nasangkot sa illegal drug case. Ang recollection ng live-in partner is March 3 sila last na nagkita. Noong hapon, at around 12 p.m., nagpunta itong si victim doon sa bahay ng isang kakilala. No? Inihatid itong si victim ng kakilala niya doon sa kalapit na lugar, according to the family. Sinamahan siya ng 3 tao. Hinahanap pa ng silang pulis ang ulo at ipabambahagi ng katawan ng biktima. Nagsasagawa rin sila ng backtracking sa mga CCTV sa lugar. Ilang miyembro ng Piston at Manibela nagsumite ng petisyon sa LTFRB para bawiin ang kanilang prangkisa sa pagkakakonsolidate. Pirmado ito ng halos 100 PUV driver at operator. May mga kalagayan na pagpasok nila sa consolidation ay pinapipirma ng waiver ng management agreement na malinaw doon na yung prangkisa mo ay binibigay mo na sa consolidated entity. Yun yung inaayawan namin. Mawawala yung karapatan namin bilang operator. Sa ilalim ng LTFRB memorandum, ang eligible sa withdrawal ay yung mga hindi pa nakakatanggap ng Consolidated Certificate of Public Convenience. Pero gate ng Piston, dapat mabigyan pa rin daw ng pagkakataon kahit yung mga na-issuehan na ng consolidated na prangkisa. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng reaksyon ng LTFRB tungkol dito. Pagpapasara sa mga warehouse ng NFA nakakaapekto na sa mga magsasaka ayon sa Agri Party List. Bumababa raw kasi ng 2 piso kada kilo ang bentahan ng palay sa Nueva Ecija. Nanawagan din sila kay Pangulong Bongbong Marcos na siya na mismo ang mga laga sa mga saradong warehouse. Pagtitiyak naman ng Department of Agriculture, hindi maaantala ang operasyon ng mga warehouse ng NFA. Tuloy rin daw ang pamimili nila ng mga palay ngayong harvest season. Para sa GMA Integrated News, ako si Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.